Okay ka lang ba, Renzo? Mukhang kanina ka pa nagre-review dyan eh. Nade-drain ako. Para bang kahit anong gawin ko, wala pa din. Sobrang dami mong binubuhat, napapalayo ka na sa Diyos. Hindi ko naman siya sinasadyang talikuran. Pero sa dami ng kailangan ko ipasa, sa sobrang ingay ng mga boses sa utak ko, unti-unti na rin tumatahimik ang dasal ko na parang tinatalikuran na ako ng mundo. Basta kung may pinagdadaanan ka, huwag mo kakalimutan humingi ng gabay. Tandaan mo, Renzo, ang pananampalataya, hindi nasusukat sa lakas. Kundi sa tapat, na bumalik ka, kahit pinagpapagod ka na. Bumalik na siya sa Diyos matapos ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagkukulang at ang lahat ng sandaling akala niya nag-iisa siya. Natagpuan niya muli ang Kanya. Sa pagbabalik na iyon, hindi lamang siya ang nariyan. Nariyan din ang kanyang mga kaibigan, mga taong hindi kailanman iniwan kahit sa mga panahong siya'y naligaw. Sa bawat ngiti, sa bawat payo, sa bawat simpleng presensya nila, muling naaalala ni Renzo na ang buhay ay hindi kailanman dapat pasanin ng mag-isa. Hindi madali ang bumalik, hindi rin madali ang pagharap sa sariling pagkukulang, sa sariling takot at sa bigat ng responsibilidad. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang tinatahak pabalik, naroon ang Diyos, matyaga, mapagmahal at handang yakapin ang pusong humiling muli ng Kanya. At sa bawat kasama niyang kaibigan, natutunan niya ang tunay na biyaya ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pananampalataya, kundi ang pagkakaroon ng mga taong sasamahan ka sa daan. Hindi ka iiwan at magpapaalala sa iyo na sa kabila ng lahat, hindi ka nag-iisa. Ang pagbabalik ay hindi isang malakas na sigaw, kundi isang tahimik na panata. Narito na po ako, Panginoon, at salamat sa mga taong nariyan sa akin.